Corinthians chapter mali yan. 2 Corinthians chapter 13 verse 1 to 11. Second. Mali ba yan? 2 Corinthians chapter 13 verse 1 up to 11. This will be the third time I am coming to you. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. I have told you before and foretell as if I were present the second time. And now being absent, I write to those who have seen before, and to all the rest, that if I come again, I will not spare. Since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak toward you, but mighty in you, for though he has crucified in weakness, yet he lives by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. But I trust that you will know that we are not disqualified. Now I pray to God that you do no evil, not that we should appear approved, but that you should do what is honorable, though we may seem disqualified. For we can do nothing against the truth, but for the truth. For we are glad when we are weak and you are strong, and this also we pray, that you may be made complete. Therefore, I write these things, being absent, lest being present I should use sharpness, according to the authority which the Lord has given me for edification, and not for destruction. Finally, brethren, farewell. Be complete, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace be with you. Will be with you. Word of the Lord. Hindi na po tayo magsiupo. At sa makaisa pa, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Okay. Obviously po, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay pag-i-examine sa sarili. Ano po ang pagkakaintindi niyo sa salitang pag-examine? Self-judgment. Ha? Self-judgment. Self-judgment? Pwede? Suriin? Maganda? Mas pinakamalapit? Ha? Pagsusulit. Ang pagsusulit ay yung pagbibigay accountability ata yung pagsusulit. Pero ang kapag ini-examine ay yung pinakamalapit ata yung pagsusulit. Inaalam. Okay. Kasi kung hindi na natin suriin ang ating sarili, ang mangyayari kasi ganito. People are farsighted when it comes to sin. They see others, not their own. Yeah. Does it make sense ba? May mga taong ang laging nakikita nila, yung pagkakamali ng iba, yung sarili nilang pagkakamali, hindi na nakikita. Kaya naman ang maraming tao, mahilig mag-criticize, mahilig mamintas, kasi nga, ang iba nga nakikita nila, yung sarili nila hindi. Di ba? Eh, sabi ng James chapter 3, sabi ng James chapter 3 verse 2, we all stumble in many ways. So lahat daw tayo nadadapa, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo nagkakasala. Kung nagkataon na yung kahinaan ng iba ay iba sa kahinaan natin, huwag lang natin silang husgahan. Kaya lang kasi may mga taong critical, judgmental, kasi nga, ang nakikita lang nilang pagkakamali, yung sa iba, hindi yung sa sarili nila. Nakukuha nyo naman siguro yung punto ko. Okay, kaya sabi ng Galatians chapter 6 verse 4, but let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. Medyo maganda sa Tagalog, mababaw at simple. Sabi ng sa Tagalog, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili at huwag nang ihambing pa sa iba. Minsan naman kasi, nagsusuri nga sa sarili, ikinakumpara pa sa iba.
Kaya tuloy sabi ng Pariseo, Lord, salamat, hindi ako magnanakaw. Hindi kagaya niya. Nasusundan. So, dito sa topic ng pag-examine sa ating sarili, meron akong ilang puntong bigyan pansin. Una, okay, aim muna natin sa topic na ito. For us to examine ourselves and would be able to see if there is something to be done. Instead na pakikialaman natin yung buhay ng may buhay, sarili natin ang intindihin natin, at kung mayroong dapat ituin, mayroong dapat baguhin, gagawin natin. Amen ba? Okay, so una, every word shall be established by the mouth of 2 or 3 witnesses. Kinote ito sa Old Testament, ano ang context? Ano ang pinag-usapan? Any idea? Nakaintindi man siguro kayo ng context, di ba? Kung baga, ang buod ng usapan ba? Saan ba kino-quote ang ano? Ano ba ang context ng ano? Every word shall be established by the mouth of 2 or 3 witnesses. Bigyan ko na lang kayo ng clue. Hindi daw pwedeng patayin ang isang tao sa isang witness lang. Kailangan 2 o 3. In other words, ang context nito is accusation. Nasusundan niyo ba ako? Ha? Okay, tingnan natin ng maayos. Nasa Deuteronomy chapter 19 verse 15 yan. Kaya nga, yung witness na nag-testify na si Jesus ay nag-blaspheme, 2. Hindi po pwedeng iisa lang. 2 o 3 yan. Okay? One principle of interpreting the Bible kasi is it should be supported with other verses. Kumbaga, may interpretation ka sa isang verse, dapat may backup ka pang verse. Hindi lang sa isang verse mo kinuha. Malinaw ba? So, ganun din, sa Old Testament, kapag may nag-akusa sa'yo na ganito ang ginawa mo, sabi ng Bible is, hindi mo pwedeng patayin ang isang tao sa isang witness lang. Kailangan 2 o 3. Ganun din. Every word shall be established with 2 or 3 witnesses. Okay? So, this is to prevent somebody from accusing you for nothing. Biruin nyo ba naman, kung sa Old Testament, medyo nagkainisan kami ng konti ni Brother Roddy, tapos nag-ano siya, meron siyang kinausap na mag-testify ka, ganito ang sabi ni Pastor. Patayin na ako. Pwede ba yun? At least kasi, kung 2 o 3, pwede pa nilang anuhin yon, pwede pa nilang suriin yon. Kagaya ng mga pulis at sundalo, ang galing nila dyan. Ng mga pulis dito, ang galing ng teknik nila. Kasi hindi ka nila kakausapin ng sabay. Kasi uunahin mo na kausapin yung isa at kausapin din yung isa. Pag magkaiba yung declaration nyo, medyo isa sa inyo sinungaling. Nasusundan. Ganon din, bakit naman kung naakusahan ka lang ng isang tao, ganon kaagad ang paniniwalaan agad. Okay? So ganito ang ginagawa. Then you shall do to him as he thought to have done to his brother, so you shall put away the evil from among you. So, kapag mayroon daw accusation, suriin mabuti. Kung hindi naman totoo, yung nagbibintang, yun yung, halimbawa, kung kamatayan ang kaparusahan doon sa bintang, siya yung papatayin. Nasusundan ba? Para sa anong dahilan? Sa pag-testimony ng Kasinungalingan. Kaya nga, noong si Meshach, Shadrach, not si Daniel. Nung si Daniel ay inanuhan nila, inakusahan sa hari na nagpipray dahil mayroong decree na bawal magpray kanino man, si Daniel ang kaparusahan dahil nilabag niya yung decree, itinapon siya sa ng mga leon. Pero, hindi siya kinain ng leon. Ang resulta, yung mga nag-akusa sa kanya, pulutan ng leon. Pagdating kay Daniel, fasting yung leon. Yung mga nag-akusa sa kanya, pulutan ng leon. Sabi ng Biblia, bago pa lumapat sa lupa, ubos na. Grabe. Hindi man lang pinalapat sa sahig, inubos na agad ng leon ng mga namimintang. Okay, so, when it comes to accusations, make a careful inquiry. Huwag kang basta-basta maniwala,
ito man ay sa church, ito man ay sa samahan, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa magkaibigan, huwag kang basta-basta maniwala. Make a careful inquiry. Okay? Then, after na nagkaroon ka ng careful inquiry, examine yourselves if it is true. Kung kagaya nga ng nasabi ko sa inyo na tinanong ako ng isang kasama ko sa ospital na healthcare assistant, nakakalala Noy. Tanong ba naman sa akin, are you gay? Siguro kung hindi ko kilala sarili ko, magre-react ako. Bakit naman ako magre-react? Alam ko naman kung bading ako o hindi. Babae ang nagtanong? Lalaki. Sa isip-isip ko nga lang, sabihin mo lang kung anong sport gusto mo. So, kung mayroon namang accusation kasi, suriin din naman natin ang ating sarili. Baka naman iba lang ang ating sinusuri, yung ating sarili hindi. Amen ba? Pagka sinabi nilang, alam mo, ang sungit-sungit mo. Tingnan mo yung sarili mo. Baka naman nga may katotohanan. Hindi ko sinasabing paniwalaan mo agad yung sinasabi ng iba o iniisip ng iba, yung impression ng iba, pero at least, tinitingnan din natin yung sarili natin. Klaro ba? Okay, so, if you are wrong, then make a change. Mayroon naman kasing nagsusuri ng sarili, alam na nga nilang mali, hindi naman umaamin. Hindi na nga umaamin, naninisi pa. Alam niyo, may defense mechanism na ang tawag ay projection. Kaya kagaya nito, although hindi tayo gumagamit ng projector, pero kung yung lumalabas dito, pinoproject doon. Ganon din, may mga taong palapintas kasi pinoproject lang nila yung sarili nila sa ibang tao. Pareho lang pala sila. Kapag lagi nilang sinasabi na, alam mo, chismosa ka pa, pintasera ka, yung pinoproject lang nila yung sarili nila. Although, hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon yon. Klaro ba? Ang point ko lang doon, kung after na pagsusuri sa sarili natin, may punto naman yung accusation, may punto naman sinasabi ng iba, suriin yung ating sarili at dapat baguhin. Okay? So, if you're right, just ignore them. Kung alam mo naman, kilala mo ang sarili mo, alam mo ang personality mo, alam mo ang ginagawa mo, bakit mo paniniwalaan at intindihin yung sinasabi nila? Make my day. Tutuwa sila. Kasi, the more na mag-gaya ka, the more ka lang apektado. Parang guilty ka. Kaya ka na nag-react. Kasi pag binabato mo nga daw yung aso, pag hindi tinamaan, hindi naman aaray. Ganon din ng tao. Pag inakusahan, hindi naman tinatamaan. Make my day. Nag-react, ay tinamaan ata. Paano pastor kung kasiraan naman yung ginagawa? Kaya nga, suruin ang sarili. Kung tunay nga naman kasiraan, baguhin ang sarili. Huwag nang i-blame sa iba. Huwag nang i-project. Kasi kaya naman sinasabi ni Paul ito, kasi okay, tingnan muna natin ang Proverbs chapter 26 verse 20. Where there is no wood, the fire goes out. Oo nga naman. Kapag wala na daw panggatong, mamamatay yung apoy. And when there is no talebearer, strife ceases. Kung wala daw mga chismosa, natitigil ang away. Kaya naman pala laging nag-aaway kasi may mga chismosa. Exempted baga ang church dyan. Ginagawa ko lang. Mas marami sa church. Mas marami sa church. Madami sa Paano kasi hindi nagsusuri sa sarili? Kung busy ka sana sa isang bagay, hindi mo na mapapansin yung ginagawa ng iba. Kaya yung mga mahilig mag-chismis, walang ginagawa yun eh. Ginagawa nila chismis kasi nga walang tinatrabaho. Ito pa. Proverbs 17 verse 9, he who covers transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friends. Kapag tinatakpan mo daw yung pagkakamali, ano sabi doon? Naghahanap ka ng pagmamahal. Pero kung inuulit mo yung isang bagay o pagkakamali, pinaghihiwalay mo ang magkakaibigan.
Facebook naman hindi ganun dito. Yung kwentong isang dangkal, pagdating doon, isang lipa na. Yung kwento ditong na-aksidente, pagdating doon, patay na. Okay, so, una, every word shall be established by 2 or 3 witnesses. Pangalawa, do not spare. Kapag sinasabi ni Paul na do not spare, sabi niya, huwag palampasin. Ang tinutukoy niya huwag palampasin dito is yung mga pagkakamali ng mga taga-Korinto. Tingnan ko muna natin ang 1 Samuel chapter 2 verse 23. Ito ay si Eli, okay? Narinig ni Eli na ang mga anak niya ay mga walang hiya. Mga walang takot sa Diyos, na matindi nga yung mga anak ni Eli. Sinisipingan nila yung priest, yung mga anak ni Eli. Pero yung mga babae, sinisipingan nila sa house ng Lord. Tingnan natin. So he said to them, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all the people." Narinig ni Eli. Pero anong ginawa niya? Sabi niya, "No, my sons, for it is not a good report that I hear. You make the Lord's people transgress." Pag ako naman nakita niyong sinisipingan ko kung sino-sino sa church, ay ewan ko na lang kung magiging matuwid pa kayo. Ang una niyo agad sasabihin, kung si pastor nga. Di ba? Okay, so tingnan natin ang sinabi ng Lord kay Samuel sa panaginip ni Samuel. "For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves vile, and he did not restrain them." In other words, pinapalampas lang ni Samuel ang mga anak niya. Kinukonsinte. Sinabihan lang niya, "I have heard of your evil dealings. No, my son, it is not good." Pero hindi niya ni-restrain. Believe na sana ako kay Samuel Tulog siya, narinig niya yung pangungusap ng Lord. Nasusundan niyo ba ako? Tulog si Samuel. Pero nung sabi ng Lord, "Samuel, Samuel." Sabi niya, "Yes, my Lord." Naririnig niya yung boses ng Lord. Ngayon gising. Hindi naririnig yung boses ng Lord. Bilid na sana ako kay Samuel, kaso lang, pagdating sa anak niya, hindi niya ni-restrain. Pag si Dej nakita ko, kung ano-ano kalokohan ginagawa, lalo na sa church, bibitayin ko pati wari yan. Hindi ko pala lampasin. Okay, so, I have told you before. Hindi ito first time niyang sinabi. Sabi niya, "I have told you before." Then, foretell as if he was present the second time. Sinabihan niya na ng una, sinabihan niya ng pangalawa. Ano pang ginawa niya? Being absent, he wrote to those who have seen before. So, hindi pa siya kontento. Sinabihan niya ng pangalawang beses, sumulat pa siya para, sabi niya, doon sa mga nagkasala at sa lahat, I will not spare, sabi niya. Hindi niya palalampasin. Kumbaga, hindi niya kukonsintihin, hindi niya i-judge, pero hindi rin niya hayaang parang asing wala na lang. Talaga ba? Okay? So, since you seek a proof of Christ speaking in me, ito na nga yung sinasabing projection. Kasi, may mga nagkasala na nga before. Pinagsabihan niya, gusto niyang ituwid, pero instead na magbago, sabi pa ng mga tao, ikaw nga dyan dati ka namang persecutor Kina-question pa nila yung pangungusap ni Christ kay Paul. May mga taong ganyan, di ba? Pagka, imbis na sasabihin na lang, "Ay, pastor, makang ako yung tinamaan doon sa tok mo Hindi magre-react pa yan. Kunyari ka pa. Akala mo sino matuwid na tao ka. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. So, kini-question ang pagiging servant ni Paul. So, sabi ni Paul, ito yung context ng 2 Corinthians chapter 13. Sabi niya, sa 2 Corinthians 12:11, "You have made me act like a fool, boasting like this. You ought to be writing commendations for me, for I am not at all inferior to all these super apostles, even though
I am nothing at all. Sabi niya, magmukha akong baliw, magmukha akong tanga kung ipagmamalaki ko ang sarili ko. Nasusundan niyo ba? Sabi niya. For you have made me act like a fool na ipagmalaki ko ang sarili ko. Na lamang ako sa lahat ng apostles. Bakit kasi? Sabi niya, you ought to be writing commendations for me. Ang nangyari, kine-question pa nila yung pagkalingkod ni Paul. Di ba sa church maraming ganyan? Imbis na maipagmalaki pa daw nila yung pastor, imbis maipagmalaki pa nila yung pagpapagal ng pastor, kine-question pa. Wala tinutukoy ha. Tuloy natin. Sabi pa niya sa verse 13, for what is it in which you were inferior to other churches? Except that I myself was not burdensome to you. Forgive me this wrong. Nakukuha niyo po ba yan? Ha? Sabi niya, ano ba ang kalamangan ng ibang church? Ano ba ang kahinaan niyo kumpara sa ibang church? Sabi ni Paul, hindi ako nagiging burdensome sa inyo. Hindi ako naging pabigat sa inyo. Unlike sa Philippians, sabi niya sa mga taga-Pilipos, I thank my God every time I remember of you. Bakit kasi ang mga taga-Philippians, pili yan. Hindi, pili yan. Grabe kung magbigay ang mga taga-Philippians kay Paul. Kaya naman niya sabi sa Philippians 4:17, it is not that I am after the gift, but I am after the reward that comes back to you. And then sabi niya sa taga-Philippians, and my God shall supply all my needs according to your riches and glory. Pero pagdating sa Korinto, nagtatrabaho si Paul. Hindi ako kampante dito sa Korinto. Nasusundan niyo ba yan? Sabi niya, sa Philippians, okay lang. Masagana silang magbigay. Pero sa taga-Korinto, sabi niya, hindi ako naging pabigat sa inyo. Kulang na lang sabihin ni Paul, kahit kinakain ko, binabayaran ko. Ganon yan, di ba? Pero ganito pa ang nangyari. Sabi pa nga niya, forgive me this wrong. Sa Tagalog paumanhin kung nabanggit ko ito sa inyo. Ituloy natin. Sabi ng verse 14, now for the third time I am ready to come, and I will not be burdensome to you, for I do not seek yours, but you. Hindi naman hangad ni Paul yung mga kaloob ng tao, kundi hangad niya ang kaligtasan ng tao. Kaso ganito pa ang nangyari. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. So, hindi daw obligasyon ng mga bata ang mag-ipon para sa magulang, kundi ang magulang ang mag-ipon para sa mga bata. Kaya nga, may masabi ko namang mapalad itong mga anak ko. Hindi sila kagaya namin na pinaghirapan pa namin yung kinabukasan namin. At least, sila, hindi na nila naranasan yung paghihirap na naranasan namin. At saka, ewan ko kung may mamanahin ako sa mama ko. Sa mga anak ko, may mamanahin naman ata sila. Yun ang gusto sabihin dyan. Okay? Minsan naman kasi, may mga magulang ba, pinapaaral yung anak, pambayad daw ng utang. Hallelujah! Kaya pagka-graduate, gusto na mag-asawa, pagbawalan kasi marami pa tayong utang anak. Pag babae daw, pambayad utang. Pag lalaki, para saan? Pagdagdag utang. Okay, so sabi ni Paul 2 Corinthians 12:15, I will very gladly spend and be spent for your souls, though the more abundantly I love you, the less I am loved. Pero no? Sa sobra kong pagmamahal sa inyo, sa sobra kong pagpapagal sa inyo, imbis na mahalin nyo na rin ako in return, the less daw siyang minahal ng taga-Korinto. Hindi naman kayo tinutukoy ko dyan, kaya diretso tayo. But be that as it may, I did not burden you, nevertheless, being crafty, I caught you by cunning. Malalim ba? Malalim. Sabi niya,
But be that as it may, hayaan nyo na kung kailangan kong magiging burden sa inyo, kung kailangan kong mahalin kayo ng lubusan at hindi ko naranasan yung pagmamahal nyo sa akin. Be that as it may. Pero sabi niya, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, medyo madaya kayo, nahuli ko kayo. Mga mapaglinlang. Ganon ang ibig sabihin niyan. Bakit? Kasi may mga ganito nga, ito nga ang context. Pagdating sa verse 20, for I fear lest when I come, I shall not find you such as I wish, and that I shall be found by you such as you do not wish. Lest there be contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, backbitings, whisperings, conceits, tumults, lest when I come again, my God will humble me among you. Klaro ba? Nakaka-relate ba? Galing dito, nasabi niya, nahuli ko kayong mapaglinlang kasi may mga tao, mabait kapag andyan si pastor. Ayun naman pala, noong wala na siya sa Korinto, ganito ang nangyayari. Mayroon silang mga contentions, nag-aaway, jealousies, outburst of wrath, selfish ambitions, backbitings, Selfie. Imbis na sila na magchichismis, isinama pa nila si Paul. Nasusundan niyo ba? Gets mo na? So, sabi niya, ayaw ko naman, I shall not find you such as I wish. Gusto ni Paul na kung ano yung expectation niya, pag nakita niya, ganun din sila. At ganun din naman, unless there, okay, sabi niya, and that I shall be found by you such as you do not wish. Kasi kung makita nila ni Paul sa personal na marami silang pag-aaway, marami silang mga pagkakagalit-galit, siyempre, hindi na magiging gentle si Paul. Gagamitin niya na yung authority niya. Nasabi niya, lest I use sharpness. Sabi pa nga niya, binaitan ko lang ang sarili ko sa sulat. Baka naman pag gagamitin ko yung pagkamahigpit ko, ubos kayong lahat. Nasusundan niyo? Hindi naman sa church. Hindi nangangahulugan na hindi ako nagagalit. Pag ipairalin ko yung paggalit ko, wala na matirang members. Naulan nga lang ng konti, kukunti na dumadalo eh. Lalo na pag pinagalitan pa ng pastor. Nasusundan. So, in that context, sabi pa niya, and I shall mourn for many have sinned before and have not repented for the uncleanness, fornication, and lewdness which they have practiced. So, malulungkot daw siya kasi pinangaralan niya, itinuwid niya, pero hindi nagsisisi. Kaya sabi niya, hindi ito ang ini-expect ko sa inyo pag nagkita tayo. At dahil magagalit ako sa ginagawa nyo, hindi nyo na rin makita yung ini-expect nyo na kahinahunan ko kasi itutuwid at itutuwid ni Paul. Sabi niya, I will not spare. Klaro na? Okay, pangatlo, examine yourselves. Medyo kapos ako sa oras. Ang pag-examine ay ibig sabihin to try whether a thing can be done. Suriin mo, mayroon ba ang dapat gawin? Mayroon ba pwedeng gawin? Okay? To try, make trial of or test for the purpose of ascertaining his quality or what he thinks. Kasi pag hindi ka nagsusuri, maraming tao kasi magaling lang sa feeling. Sabi nila, ang ganda ng feeling mo, hindi ko naman makita kung saan banda. Ganda ng feeling mo sa sarili mo, hindi ko naman makita kung saan banda. Kahit saan ang gulo daw, hindi daw makita. Or, how will he behave himself? Yan ang ibig sabihin pag-examine. In a good sense. In a bad sense, to test one maliciously, craftily, to put to the proof his feelings or judgments. Yun bang sinasabi niyan, kilatisin nga natin ito? Yun, in a bad sense. Okay? Isa pa is to try or test one's faith
virtue, character, by enticement to sin. Ini-examine ang one's faith, ang kanyang virtue, ang kanyang character by enticement to sin. Baka naman kasi to solicit to sin or to tempt. May mga daanin ko na lang kasi sa maiksing kwento, sabi ng misis, meron siyang bisitang gwapo. Sabi niya sa bisita, kaibigan niya, alam mo, uuwi na yung asawa ko sa loob ng 1 oras. Sabi ng kaibigan niya, wala naman tayong ginagawa. Kaya nga, kung may binabala ka, gawin mo na. Talagang hindi na nakatiis. Nagsabi na. Ngayon bang nagsosolicate ng kasalanan? Kasi nga hindi nasuri. Okay, isa pa is, or of the temptations of the devil. Yan bang, ang kainaman kasi sa aming mga lalaki, malaya kaming magpahayag ng damdamin. Kahit nga may mga asawa, magpapahaging pa eh. Pero mga babae, hanggang ano lang sila, pa-charm, pa-cute-cute lang sila. Ayan ang gustong sabihin dyan. So, kailangan suruin ang sarili. Okay, so, examine yourself as to whether you are in the faith. And test yourselves. Then, pang-apat, Christ is in you. Sabi niya, unless you are disqualified. Kailan ma-disqualified ang isang tao? So kapag sinabi niya, Christ is in you, wherever you go and whatever you do, Christ is in you. We are not just aware of His presence, so we act as if He is not with us. So sabi niya, Christ is in you. Matindi yan. Kahit nagtutuwid ka pala, Christ is in you. Kahit naliligo ka, Christ is in you. Kahit natutulog ka, Christ is in you. Okay? So, you will be disqualified when you are twice dead. Pwede ba magiging twice dead ang isang tao? Yes. Pwede. Napag-aralan natin yan. Gusto ko lang basahin in a quick way. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. So, nagiging twice dead ka pag dumating ka sa level na yan at saka ka mangyari na disqualified ka. Wala na si Christ sa'yo. Okay? So, panglima, do no evil. Sabi ng verse 7, not that we should appear approved. Hindi ka gumawa ng kasalanan para magmukhang matuwid ka. May mga taong ganyan eh. Mayroon na akong kilala sabi niya gusto niya sanang magreklamo doon sa reception, pero sabi niya, sa kanila, nakakaya, andito si pastor. Hindi ko, iniisip ko tuloy, ano kaya ang ginawa nito kapag wala ako? Baka binulyawan na yung receptionist. Di ba? Kasi nga, sabi nga, do no evil, not that we should appear approved. Kundi, but that you should do what is honorable. Hindi ka para maging matuwid sa tao, kundi ginawa mo lang yung nararapat, honorable. Okay? Though we may seem disqualified. Honorable kapuri-puri, paano ba sabihin yun? May karangalan yung ginagawa, pero para sa iba, you may seem disqualified. Hindi ka karapat-dapat. Bakit? Lahat ba ng tao napi-please mo? Hindi. Pwede minsan, sabi nga ni Abraham Lincoln, i-quote ko lang ulit, you can please all the people, some of the time, some of the people, all the time, but not all the people all the time. Okay, so, we can do nothing against the truth. Sabi ng verse 8. Bakit? Kasi ang magagawa lang natin is not against, but for the truth. Kung magpupumilit ka, God's word is truth, John 17:17. So kung kinakalaban mo ang truth, kinakalaban mo ang Diyos. Ang mangyayari, Acts chapter 9 verse 5, and he said, "Who are you, Lord?" Then the Lord said, "I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats." Alam niyo ba ang goats? Ha? Hindi ko rin alam eh. Yung mga matutulis na inilagay sa mga gate or sa bakod, yun. Sabi ni Jesus kay Paul, kasi pinipersecute nga ni Paul si Jesus, sabi niya, it is hard for you to kick against the goats. Kapag gumagawa ka against the truth, against Christ, sinisipa mo daw yung matutulis na bagay. Oo.
Ano kayo nangyayari sa'yo pag ang sinisipa mo matutulis na bagay? Hindi football yan eh. So, the more you disobey God's word, the more you inflict yourselves. The more na pinahirapan mo ang sarili mo. Bakit? Kasi sa Numbers 32:23, but if you do not do so, then take note, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Masusumpungan at malalantad ang katotohanan. Sabi nga ng Luke chapter 12, whatever is hidden will be revealed. Amen. So we cannot do nothing against the truth. Or we can do nothing against the truth. Okay? Pang-pito, be complete. Become complete. Sabi sa verse 11. We are God when we are weak and you are strong. Does it make sense ba? Sabi ni Paul, we are God when we are weak and you are strong. Maganda sana kung strong ako, strong kayo. Pero sabi niya, kung kami ay nagiging weak at kayo ay nagiging strong, salamat sa Diyos. Paano nangyari yun? Sige nga. Because they believe in Jesus. Okay. They believe what He's preaching. Kung i-believe in His preaching, dapat strong pa rin siya. Kaso sabi dito, when we are weak and you are strong. Paano nangyari kayon? Ha? Parang nagpapalakasan kasi tayo. Nagpapalakasan. Okay. Ang ginagawa kasi ng nag-e-exhort is pinapalakas mo yung nakikinig. Nagpapalakas. Kapag ini-strengthen mo ang iba, yung sarili mong strength, ibinahagi mo sa kanila. So sa sobrang pagpapalakas mo sa kanila, may pagkakataon na ikaw wala nang natirang strength. Yes. Natutuwa sa mga lingkod ng Diyos na nakikitang lumalakas sa pananampalataya, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganyan. Ang dami mga burden, mga pasanin, mga pahirap na dinadala ng pastor na minsan nakakapanghina. Yes. Amen ba? Pero sabi ni Paul, and this also we pray that you may be made complete. Para lang maging kompleto kayo. Di bali nang manghina kami, lalakas lang kayo. Amen. Amen? Okay? So sabi niya, be of good comfort. Be complete, be of good comfort. Kapag sinasabi niyang be of good comfort is, yun bang, to call to one side, call for or summon. Yung tatawagin mo ang isang tao, kausapin. Or pwede in a way na, to address, speak to, call to, or call upon, which may be done in the way of exhortation. Pwedeng sabihin, kagaya ng ginagawa ng iba, Pastor, pwedeng mag-usap tayo, medyo may problema ako, gusto ko lang ma-share yung problema ko, gusto ko lang ma-advisean mo ako. Yun yung gusto niyang sabihin na be of good comfort. Klaro? Parang gutom na kayo Good comfort or instruction, sabi niya, be complete, be of good comfort, be of one mind. Lahat kaya tayo dito, kahit sa kukunting numbers natin, of one mind tayo? No. Paano magkaroon ng one mind? Hindi nagsusuri ng sarili Walang, hindi sabay-sabay mag-pray. Pag hindi nagkakaisa, hindi of one mind, medyo hindi natin maranasan ang pagkilos ng Diyos yan. Sabi pa niya, live in peace. Be complete, be of good comfort, be of one mind, live in peace. Hanggat kaya mo daw, magiging peacemaker ka, kasi sabi niya, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Kung troublemaker ka, kanino kang anak? Anin? Natukuha? Okay, so, and the God of love and peace will be with you. In other words, kung hindi ka complete, hindi ka of one mind, hindi ka of good comfort, wala kang peace sa isa't isa, wala sa iyo ang Diyos ng pagmamahal at kapayapaan. Klaro na? Tatapusin ko na. Challenge. Do you examine yourselves? Yes. Not all the time. Not all the time.
Pangalawa, when you got something to do, have you done it without making excuses or projection? Na alam mong may pagkakamali ka, alam mong may ituwid ka, hindi ka na naninisi, hindi ka nanunumbat, kundi pananagutan ko to. It is my accountability before God. Nobody is responsible for my actions except myself. Kahit ano pa sinasabi ng iba, responsibilidad ko pa rin kung ano ang magiging action ko. Amen? Conclusion ulit. 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Pero sabi niya, but I would like to let you know that none of us are disqualified until to such a point that you are twice dead. Nakilala mo na ang Diyos, naranasan mo na ang kapangyarihan, ang pagbabago sa buhay niya, ipinalasap niya na ang lahat ng kabutihan sa iyo, tapos mas ginusto mo pang mapawalay sa Kanya, then you will be twice dead. Manalangin po tayo. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagtutuwid sa amin. Lahat po kami, Lord, nagkakamali. Sabi nga po ng iyong salita sa James chapter 3 verse 2, we all stumble in many ways because mayroon kaming kanya-kanyang kahinaan. Subalit, sabi nga rin ni Paul, Lord, kung saan kami mahina, doon mo kami pinapalakas. Dahil your strength is made perfect in our weaknesses, O God. So, nagre-rejoice kami sa aming kahinaan dahil dito ka namin kinakailangan, O Lord God. Hindi kami mananangan at magtiwala sa sariling kakayanan ng bawat isa, kundi sa iyo lamang kami magtiwala, O Lord God. Ikaw lamang po ang makapagbago ng aming buhay. Ginusto na namin minsan pa o kahit madalas pa na kaming nag-attempt, Lord, na ituwid ang lahat sa amin, pero paulit-ulit kaming nagkakamali kasi hindi nga po namin kaya gawin ito kung hindi maliban na lamang na ikaw ang siyang kumilos sa amin. Dalangin namin, Lord, na ang amin pong mga kahinaan ay amin pong isurrender sa iyo at sa mga bagay na hindi po namin kayang gawin ang isang iwasan ang isang bagay, Lord. Hindi po ang aming kalooban ang masunod, kundi kalooban mo ang masunod. Kagaya ni Paul, O Lord God, turuan mo kaming masabi namin na it is no longer I who live, but Christ lives in me. Dinasahan po namin, Lord, ang patuloy na paghuhubog mo sa amin, ang patuloy na pagtutuwid mo sa amin. Turuan mo lamang kami na patuloy na magsusuri ng aming sarili. Huwag nang ihambing ang aming sarili sa iba, huwag nang tingnan ang pagkakamali ng iba. At higit sa lahat, we will not judge others, O God, because they have different weaknesses than ours. Patuloy nang i-bless ang salon na ito, maging ang shop ng Wow Pinoy, O Lord God. Ikaw po ang mag-bless ng kanilang mga efforts, ang kanilang mga pagpapagal, ganoon din po sa mga kapatiran kung walang sawang nauuhaw at nakikinig ng iyong salita. Ano man po ang kanilang pinagkaabalahan sa buhay, i-bless niyo po, Panginoon. Ganoon din po ang kanilang mga hanap buhay, kanilang mga employers, ang kanilang mga employments. Aming mga mahal sa buhay, O Lord. Kung mayroon mang nangangailangan ng kagalingan, let it be granted unto them, O God, in Jesus' name. Doon sa mga nadidimlan, we pray for your enlightenment, O God, sa mga pinanghinaan, magkaroon ng kalakasan. Sa isang kislap mata mo lamang, Panginoon, isang kislap mata namin, O Lord God, mapangyari niyo po ang ayon sa aming paniniwala. So pinasalamatan po namin ang lahat ng pabor na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Sa iyo po namin hinahabilin ang aming mga buhay. Bless niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Maging yung mga taong may nasabing hindi maganda sa amin, nag-akusa sa amin, nag-criticize sa amin, or nag-backbite sa amin, O Lord God. We pray for them, Lord God. Enlighten their minds, Lord. At minsan, aaminin namin, Lord, labag sa aming kalooban na sila ipanalangin, pero dahil sabi mo, i-bless those who, we have to bless those who curse us. So we choose to bless them, O Lord God, in prayers. And we believe the more you will bless us. Thank you so much. In Jesus' name. Amen. Kung mayroon po
handog sa Lord. As I have said, hindi po yan obligasyon. Pangunahan po tayo ni Beng para sa prayer sa bagay na yan.